Isang pagbati mula sa Oferian Heritage Conservatory. Ang video na ito ay para sa general public and OHC adherents, followers, and subscribers. Inilabas ang mensaheng ito upang pangalagaan ang publiko at mapanatili ang integridad ng mga true followers or adherents sa katuruan ng konservatoryo. Maraming nagpaplano na magtayo ng kani-kanilang mga sekta gamit ang salitang Oferian, Yahweh at Yahawashai. Sa muli, walang kinalaman ang Oferian Heritage Conservatory sa mga grupo o taong yan. Wala pong itinatayo na sekta ang Oferian Heritage Conservatory dahil ang pagtatayo ng mga relihiyon at sekta ay salungat at hindi naaayon sa unifying spirit ng Biblical Covenant. Para sa mga gumagamit ng Oferian teachings upang magtayo ng kani-kanilang sekta, makinig kayong mabuti. Hinding-hindi maibibigay sa inyo ng kahit anong worldly registration ang spiritual legitimacy. Ginawa nyo pa rin ang Babylonian system. You are following your own spirits. Kung iniisip nyo na walang legal foundation ang OHC, kaya nagtatayo kayo ng sekta, nagkakamali kayo. To the contrary, OHC is protected by the highest law of the Republic of the Philippines. The state is even duty-bound to protect, preserve, and promote the Oferian culture dahil ito ay isang heritage. Yan ang totoo. Kung inaakala nyo rin na illegal at kolorum ang mga ginagawang pagtitipon ng mga OHC followers, nagkakamali kayo. The Philippine Constitution guaranteed the freedom of every citizen to have peaceful assembly, freedom of expression, and freedom to exercise their spiritual beliefs and practices. Walang batas na nagbabawal sa pagtitipon ng mga tao na may shared cultural values, lalo na sa aspetong espiritual. Sa may mga alam sa batas, you know what we are talking about. In line with that, hindi kinakailangan ang corporate juridical personality dahil hindi naman layunin ng OHC ang magkamal ng pera at mga ari-arian. We just want the heritage back and embedded in the society at maging bahagi ng moral code ng bawat Oferian from generation to generation. We repeatedly proclaim our dictum, no to religions, yes to the covenant. Walang mga sekta-sekta dahil yan ang dahilan ng pagkakahati-hati ng humanity. May isang preacher noon na nagsabi, wala daw sa Biblia ang Oferian Heritage Conservatory. Sasagutin namin, hindi ugali ng OHC
ang mag-claim ng kung ano-anong nasusulat sa Biblia para ipatungkol sa sarili at nang makahikayat ng mga believers. Gawain lang po yan ng mga sekta. Ngunit, for the sake of clarification, magsasalita kami ngayon. Hindi nyo kailanman maaarok ang spiritual foundation ng Ophirian Heritage Conservatory. Para sa inyong kaalaman, ang Knights Templar at Crusaders noon ay naririyan pa rin ngayon. Nagpalit lang sila ng pangalan such as quote-unquote defenders. Kung nag-i-exist sila, nag-i-exist din ang Heritage Conservatory. Ang identity ng Ophirian Heritage Conservatory ay nakaukit ng malalim sa Biblia ayon mismo sa salita ni Abba Yahweh. Deeply embedded mula pa sa Old Testament, ang OHC ay nakasandal sa mga propeta at hindi sa mga doktrina. Nasusulat ni Prophet Isaiah chapter 54 verse 17. No weapon that is formed against you shall prosper, and every tongue that shall rise against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of Yahweh, and their righteousness is of me, saith Elohim. Walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay, at bawat dila na babangon laban sa iyo sa kahatulan ay iyong kukundinahin. Ito ang pamana ng mga lingkod ni Yahweh, at ang pagiging matuwid nila ay mula sa akin, sabi ng Elohim. Hindi po isang metaphor ang paulit-ulit naming sinasabi noon pa. Ang OHC ay servant at mensahero lamang. Hindi kami ang mahalaga kundi ang mensahe. Muling nagising at bumangon ang diwa ng heritage upang ibalik ang tamang pagsamba at kundinahin ang mga kamalian ng mundo. Sinabi din ng critic na walang word na Ophirian sa Biblia. For your information, inilarawan ni Prophet Isaiah ang paglutang ng servants sa silangan, kung saan sila ay mag-aawitan ng papuri sa Ama. Isaiah chapter 42 verse 10 to 12 and Isaiah chapter 24 verse 15. Walang ibang bansa at walang ibang grupo dito sa silangan ang nag-aawitan at ipinaglalaban ang tunay na pangalan ng Ama at pangalan ng Mesaya tulad ng inilarawan ni Prophet Isaiah. Tanging ang Ophirian Heritage Conservatory lamang, period. Gaya ng sinabi namin, kung may Knights Templar at Crusaders ang seeds ni Cain, mayroon ding conservatory ang woman's seed na iningatan ng Ama. We have been this way for thousands of years, at ngayon, ang servants ay ginising ng diwa ni Prophet Elijah para sa isang natatanging dahilan. Yan ang pagtutuos o reckoning ukol sa lahat ng ginawa ng spirit ni Canaanite Queen Jezebel. Pumapasok na tayo sa punto na kailangan ng manindigan ang mga bansa at sangkatauhan kung sino ang dapat sundan. Ang yapak ba ni Moses, Elijah at ng Mesaya, o ang yapak ng Canaanite Queen Jezebel with their false Greek Messiah? Nagigising na ang consciousness ng mga Chinoy. Dinudurog na nila ang krus ng korona. Dinudurog na rin ang Buddhism. Tinatanggal ang kanilang mga Buddha. Nililinis na ang kanilang bansa. Lahat alinsunod sa salita ni Prophet Isaiah na tatawagin ang sinim. Yan ang China. Isaiah chapter 49 verse 12, King James Version. Careful sa version na inyong binabasa. Ngayon, sa mga nagpaplanong magtayo o nagtatayo na ng kanilang sekta gamit ang mga banal na pangalan at katuruan ng OHC, alam nyong ayaw na ayaw ng OHC ng Babylonian system. Kung susuwayin nyo dahil gusto nyong pairalin ang rebellious mentality ni Pablo, well then,
Hinamon ninyo ang Great Commission na magkaroon ng unified worship ayon sa covenant. Here is our verdict. If you are not with us, then you are against us. Repent bago kami magsagawa ng spiritual reckoning sa inyo. Huwag niyong i-underestimate ang spiritual authority na ipinagkaloob sa Ophirian heritage. Ang sino mang hindi patatawarin ng heritage ay hindi rin patatawarin sa kingdom of heaven. Ang sino mang patatawarin ng heritage ay patatawarin din sa kingdom. John chapter 20 verse 23. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Ito ang declaration ng heritage. Mariin naming kinukundina ang anumang hakbang na magwawatak-watak sa mga tupa at magkukulong sa kanila sa mga ginagawang sekta-sekta habang nilalason ng mga libadurang doktrina. No forgiveness for such offense unless you repent. Jeremiah chapter 23. Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, saith Yahweh. Pangalawang authority, ang inyong igagapo sa lupa ay igagapo sa kingdom. Ang sino mang pakakawalan sa lupa ay pakakawalan din sa kingdom. Matthew chapter 16 verse 18 up to 19. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my assembly, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking kongregasyon, at ang pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kakalagan sa lupa ay kakalagan din sa langit. Ang authority na ibinigay sa heritage ay binding both in heaven and on earth. Do not underestimate that authority. Kapag kayo ay nagmatigas, kukuha kami ng 2 witness, alinsunod sa kautosang, thou shalt not bear false witness against anyone. Ihahain ng OHC ang spiritual excommunication proceedings. Local chapters, you are authorized to do this procedure. Naririto ang mga steps. Number 1, pagsabihan o rebuke muna ang nagkasala. Bigyan ng pangalawang pagkakataon. Number 2, kung magmamatigas pa rin at magpapatuloy sa gawain, ipaalam na sa buong kawan at bigyan ng final warning. Kung magpapatuloy at magmamatigas matapos ang final warning, gawin ang step 3. Sa harap ng buong assembly, proclaim in the name of Abba Yahweh and Messiah Yahweh na ang sekta, grupo at mga taong yan ay dinideklara nyong excommunicated. Ang proclamation na yan ay binding sa kalangitan at dito sa mundo. Ang mga nagkasala ay ibibilang sa Gentiles. Cut them off from among you. Putulin ang anumang communication sa kanila. Matthew chapter 18 verse 15 hanggang 17. Mula ngayon, gamitin nyo ang ibinigay na authority upang mapanatiling dalisay at tapat sa kawan ang bawat isa. Note, ang authority na yan ay para lamang sa mga naghahasik ng ibang doktrina, nagtatayo ng mga sekta-sekta at nakikisali sa anumang gawain na magdudulot ng pagkakawatak-watak ng kawan. Huwag kayong tatanggap sa inyong samahan ng mga namamangka sa 2 ilog. Yan ang magiging mitsa ng kaguluhan.
Alisin agad sa kawan ang mga taong susuway sa bilin na ito. You are spiritually authorized mula mismo sa salita ng Misaya. Later na namin tatalakayin ang tungkol dyan sa upon this rock na pinag-aagawan ng mga sekta. Hindi yan ang focus namin ngayon. Sa mga bagong baptized, tatagan nyo ang pananampalataya dahil marami kayong pagdadaanan. Huwag niyong kalilimutan na mismong ang Mesaya ay sinubukang tuksohin ng dyablo matapos itong mabautismuhan. Ang isa sa ipinangsilaw ng dyablo ay kayamanan ng mundo. Sa panahon natin, pera at kapangyarihan. Tandaan niyo yan. Matthew chapter 4 verse 8. Huwag hahayaan na makapasok sa kawan ang espiritu na pinagagalaw ng pera upang tuksohin at guluhin ang members. Yan ay demonic spirit na nasa katawang tao. Huwag niyong hahayaan ang pera na diktahan ang inyong mga diwa, salita at gawa. Ingatan na huwag kayong magka-issue sa pera dahil nakatutok sa inyo ang mga mata ng iba't ibang sekta. Kukutsain nila hindi lamang kayo, kundi pati ang banal na pangalan. Tungkol naman sa pagtatayo ng foundation ng mga believers, kami ay naniniwala, malinis at mabuti ang inyong hangarin na makatulong sa mga kapatiran. You have the right intention, but not the right time. Call it premature. Maaari kayong malagay sa hindi magandang sitwasyon. Ngayon, kung gusto nyong matulungan ang mga kapatid sa kagipitan, do so as needed. Kunwari, may na-hospital, nangangailangan ng tulong, make a circular message and be transparent. Gawin nyo ang pagtutulungan bilang magkakapatid. Maliban dyan, ayaw ng OHC na may mga taong mag-a-adapt ng OHC teachings sasama sa inyo dahil sa benefit ng foundation. Yahawashi never used material nor monetary incentives para lang sumunod sa kanyang mga turo. Sundan natin ang yapak ng ating Mesaya. Ang kailangan nating pagtuunan ng focus ay ang pagkakaisa. Palalimin at palakasin muna ang mga relasyon. Ang mga chapters ay para lamang sa scope of functions, pero wala talagang boundary sa pagitan ninyo. Walang competition or pagalingan sa pagitan ng mga chapters. What we want is cooperation. Ikagagalak naming makita na ang mga chapters ay nagtutulungan. Look after the welfare of one another na hindi kayo magbibilangan or magkikwentahan sa bandang dulo. Kung kayo ay magkakaisa, kayo ay mas magiging malakas. In unity, there is strength. Think about this. Where there is disagreement, arguments, and friction, then it is not inspired. It is not by man's own might, but by the power of the Holy Spirit. Stick to that. Hindi nyo pa lubusang mauunawaan sa ngayon ang malalim na dahilan nitong mga tagubilin. Hindi nyo pa kasi nakikita ang namumuo sa spiritual realm na kailangang maisilang sa physical reality. Ngunit in the future, kapag nangyari na, saka nyo palang mauunawaan ang lahat-lahat habang nire-replay ninyo itong video. Realization is always at the end. Ingatan nyo na huwag makagawa ng anumang hakbang na maaaring maging dahilan ng pagkakaantala or pagkakadelay ng pag-transcend ng nasa spiritual realm papunta sa physical reality. Alam namin, naghahanap kayo ng bahay-sambahan para kayong mga tupa na walang masisilungan. Pero huwag kayong maiingganyo na makisilong sa mga sambahan ng ibang sekta porket tumangkilik na sila ng OHC teachings. Dapat niyong malaman na ang lugar na ginagamit nila ay defiled. It is ceremonially unclean, marumi, ginamit sa idolatrous Babylonian worship at ang grupo nila ay binuklod pa rin ng Babylonian spirit. Hindi riyan magdwell ang name ng Abayahawa.
Sinasamba nila ang Ama sa kanilang mga labi, ngunit sinasalungat ang Great Commission ng Ama. Never kayong makibahagi sa kanilang ginagawa. You will be spiritually corrupted. You should remain without blemish. Bilang follower ng conservatory, huwag niyong kalimutan ang isang mahalagang pangyayari. Sinakop ng Romans ang Jerusalem at kinubkob ng mga Pariseo ang templo. Yan ang final blow ng mga Canaanites at Babylonians sa Levitical priesthood. Ngunit tandaan nyo lang ang salita ng Ama. Hindi niya hahayaan na tuluyang mawala ang glory na dapat ay para sa Kanya. Huwag kayong maiinip o makaramdam na nanliliit kung wala pa kayong sambahan. Tandaan nyo, buhay ang diwa ni Moses, buhay ang diwa ni Elijah, buhay ang diwa ng mga Levites, buhay ang diwa ng priesthood. Sa tamang panahon, maibabalik ang totoo at tunay na ceremonial worship na nagugustuhan ng Ama. Kung ano ang nakasulat sa Malachi chapter 1 verse 11, mangyayari. My name will be great among the nations, from where the sun rises, east, to where it sets, west. In every place, incense and pure offerings will be brought to me, because my name will be great among the nations, says the Elohim. Ang aking pangalan ay magiging dakila sa mga bansa, mula sa silangan hanggang sa kanluran. Sa bawat lugar, ang insenso at mga handog ay dadalhin sa akin, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa mga bansa. Yan ang salita ng Elohim. Magkakaroon si Abba Yahweh ng heritage temple na pangangalagaan at poprotektahan ng bansa bilang national shrine. Ang templo ay pangangasiwaan ng priesthood, the model for all nations from the east to the west. Yan ang Great Commission kung saan tayo dapat mag-focus. Sinasabi ko sa inyo, maglalaho ang mga sekta-sekta na yan na pinamumunuan ng mga false prophets and preachers ng Babylonian spirit. Matitigil ang mga stage show ng kanilang mga choir. Matatapos din ang kanilang mga walang tigil na bangayan, debatehan at pagalingan. They will all be like dust, vanished in the air. As in the days of Prophet Ezekiel, ganito ang nasusulat. Ezekiel chapter 13 verse 3. Thus saith Yahweh Elohim, woe unto the foolish prophets that follow their own spirit and have seen nothing. Ganito ang sinabi ni Yahweh Elohim, kahabag-habag ang mga hangal na propeta na sumusunod sa kanilang sariling espiritu at walang nakitang anuman. Finally, brethren, ang itinakda ay magaganap. Muling magbubukas ang House of David at walang pwedeng magsara. Ang covenant ay malalahad sa lahat ng bansa. Muling magniningas ang 7 lamps at muling uusok ang mga insenso. Ibabalik ng Ophirian Heritage Conservatory ang Levitical priesthood. No one can stop us. Lahat kayo ay magiging bahagi at saksi sa mga magaganap, the turning point in humanity. This is history in the making for the glory of the name of Yahweh and Messiah Yahawashi. Maging matatag kayo at tapat sa Great Commission. Stay focused. Yan ang mensahe ng Ophirian Heritage Conservatory. Today is August 18, 2020. Ang kapayapaan ay sumainyo. Be blessed. Shalom.